Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito ating itutuloy ang series na Emmanuel, the Coming Prince. So, Galatians chapter 4 verse 4 to 5 ang sabi rito. But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the laws, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. So, Jesus divided time, So, baka sinasabi rito na yung ba yun nga, yung nakatakda, kumbaga may tamang panahon, may appropriate na panahon kung kailan darating or kung kailan isisilang ang ating Panginoong Jesucristo, So, ayun, sa unang katuruan punta tayo, sabi rito, Old Covenant Law and New Covenant Grace. So, sinasabing Old Covenant Law, sa Old Testament or sa unang panahon, sinasabi doon na kung sino man yung susunod or kung sino man yung makakasunod sa kautusan ng Panginoong Diyos o ng Diyos Ama ay maliligtas. Pero noong mga panahon ngayon, ang problema ay wala. Kumbaga, ang problema noon ay walang makasunod kasi nga, kumbaga, ang tao kasi likas na makasalanan And yung gusto ng Panginoon, ng Diyos Ama na ipamuhay natin yung buhay natin is yung parang kumbaga sasabihin natin na perpekto, na walang kasalanan, ganon, mabait-bait, like, ganon. So, kumbaga, sinasabi doon na in order na maligtas ka, kailangan mong sundin yung lahat ng utos ng Panginoon. And yun nga, ang problema doon, walang makasunod. Yun yung Old Covenant Law. So, yung sinasabing New Covenant Grace, true grace, kumbaga sa awa ng Panginoon, na yung rules, sabi natin yung rules ng Panginoon na dapat yung susunod sa kanya ang ay yung mga susunod lamang sa kanya ang maliligtas na iba. So, kumbaga, dahil sa grace, dahil sa awa, dahil kay Jesucristo, dahil sa New Covenant Grace na may mga tao or maliligtas na tayong mga tao, kahit hindi natin magawa or kahit na hindi natin maging maipamuhay ng perpekto or kahit hindi natin masunod lahat yung utos ng Diyos Ama, dahil nga sa awa na ibinigay niya sa atin, dahil kay Kristo, ang kailangan natin gawin is yung manampalataya tayo kay Kristo. Kumbaga yun nga, kahit na, kasi nga wala naman kasi talaga makakagawa lahat ng utos or makakasunod sa lahat ng utos ng Panginoon, kaya dumating si Jesucristo. Dahil sa awa ng Panginoon, manampalataya lang tayo kay Jesus, maliligtas na tayo, or ngayon nga, maliligtas tayo. Sa ikalawang teaching ang sabi rito, Old Creation and New Creation. So, merong verse ako natatandaan, sabi rito, kumbaga parang if one is in Christ, he is a new creation. So, parang gano'n yung verse na yun, sinasabi doon na kapag isang tao tumanggap na sa Diyos, kapag ang isang tao ay tinanggap na si Jesucristo, siya ay bago na. Siya ay new creation na. Wala na yung dating siya, yung dating masama, yung dating siya na makasalanan, gano'n. Sinasabi rito na old creation, yung old creation na wala na yun. Simula nung tanggapin mo si Jesucristo sa buhay mo, new creation ka na. Sa ikatlong teaching ang sabi rito, old self and new self. So, parang gano'n din na sinasabi rito na hindi na ikaw yung dating mayabang, hindi na ikaw yung dating masamang ugali, hindi na ikaw yung dating mapanakit sa kapwa. New self ka na. Dahil tinanggap mo na si Kristo, namumuhay ka na or nagiging mabuting tao ka na. Ganon. So, punta tayo sa application. Paano ba natin ito may a-apply sa ating mga buhay? Level up our commitment to Jesus. Kung mas maging committed tayo sa Panginoon, na pag sinabi committed, ay hindi lang tayo basta naniniwala kay Kristo. Hindi lang tayo basta nananampalataya kay Kristo. Dapat committed tayo na sinusunod natin siya sa lahat ng bagay, sa lahat ng pamaraan, ganon. Kumbaga,
ah, yung commitment ba na andun sa lahat ng oras, sinusunod natin siya at nabubuhay tayo para sa kanya. So sa ikalawang application na sabi rito, live our new creation identity in Christ. So gaya na sabi ko kanina, tayo ay bago na. Tayong mga tagasunod ni Kristo, tayong mga tumanggap kay Kristo ay mga bago na tayo, mga sinilang muli, mga bagong creation na tayo. So kailangan nating ipamuhay yun na nalikha tayo uli sa pangalan ni Yesu Kristo para kay Jesus. Kaya kailangan natin na ipamuhay, kumbaga panindigan natin na syempre na nga, kumbaga yung masamang tayo na wala na, kaya yung bagong tayo naman ay gawin natin na maging mabuti, no? So sa ikatlong application ng sabi rito, let go of our past life and bad behavior. So yun nga, dahil tayo ay new creation na, dahil tayo ay bagong anyo na sa pagtanggap kay Jesu Kristo. So dapat tanggalin na natin yung past lives, kumbaga yung mga bad behaviors and yung mga masasamang ugali natin, alisin na natin sa buhay natin, ano? So yun, napakaraming natutunan sa araw na ito. Glory to God.